is Christine. Nabuntis siya ng asawa ko. Galit si Rafael, pinapatay niya si Christine. I want magmukhang guilty si Rafael. Pinaliwanag ni Maxine kay Moises na hindi niya ginustong magsinungaling sa tatay niya dahil gusto lang niya silang tulungan, na agad namang sinabihan ng binata na sigurado siyang maiintindihan siya nang saktong makasalubong nila si Matias, na agad niyang sinabihan ng binata sabay turo pa sa kanya na madaling araw sila aalis, sabay sinabihan niya si Maxine na maiiwan siya ng pilapil. Dahil aalis na sila Moises ay nag-usap sila ni Maxine kung saan sinabihan niya ang dalaga na wag na siyang malungkot, na wag niyang isipin ang pag-alis nila, na umalma naman si Maxine at sinabihan niya si Moises na andoon pa lang siya ay namimiss na niya ito, kaya tumawa ang binata. Nagsorry naman si Maxine dahil sinabihan niya silang ligtas sila doon, na hindi niya inakala na ganun ang magiging reaksyon ng tatay niya, na pinapaalis na niya sila agad, pero susubukan niyang kausapin na baka madaan pa niya sa lambing, pero sinabihan siya ni Moises na hindi na kailangan dahil madami na siyang naitulong sa pamilya niya, na agad namang tinanong ng dalaga kung papaano na sila at kung saan sila pupunta, na sinabihan naman siya ng binata na bahala na sila dahil hindi pa sila pinabayaan ni Bossing. Habang nakipag-inuman naman si Aling Nadia kay Diego, na sinabihan niyang nakakamiss din yung ganung banding nila, na agad namang giniit ni Diego na tinitiis kasi siya ni Aling Nadia, at agad niyang sinabi na ang dami nilang plano noon, pero bigla na lang nawala si Diego, na sinubukan ni Roland na ipagpatuloy ang mga plano nila, at nangako pa ang binata na siya ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Sabay tinanong niya kung hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin siya naniniwala na anak niya si Roland, na nagkunwaring sinabi ni Diego na pinagsisisihan na niya yun, pero hindi na nila maibabalik pa ang panahon at tapos na din ang mga bagay na yun. Hinawakan naman ni Aling Nadia yung kamay ni Diego, sabay sinabihan niyang pwede silang magsimula ulit. Nahirap na siya sa ganong klaseng buhay na hindi na rin niya kinakayang mag-isa, kaya pinag-isipan niya yung alok niya at napangiti si Diego, na sinad niyang tama ang hinala niya, na tatanggapin pa rin siya ni Nadia, na wala siyang kalamalam na nagpapanggap lang siya. Sinabihan pa siya ni Aling Nadia na tama si Diego, na hindi na nila maibabalik ang panahon at lalong hindi na nila maibabalik ang buhay ni Roland, pero andoon pa si Melanie at pumapayag na siya sa gusto ni Diego, alang-alang kay Melanie, na alam niyang nagtatrabaho pa rin siya sa Pamilya Sagrado, at kinokontak siya ni Mercedes na pinapahanap sa kanya si Moises, na kaya siya bumalik sa bahay nila ay para malaman kung asaan ang binata, pero sinaad ni Aling Nadia na ang gusto niya ay siya mismo ang magsabi kay Mercedes. Nang masigurado naman ni Divine na tulog na si Jaime, ay dahan-dahan siyang tumayo at kinuha niya yung baril na tinago ni Jaime at tinutok niya sa matanda, na mas nanggigil siya nang maalala niya yung gabing aalis na sana sila ni Felicia, pero naabutan sila ni Jaime, maging ang pagsabi niya lahat kay Felicia sa mga maling ginagawa nila at ang pagko-cover up ni Divine sa mga kasalanan nila, at maging ang araw na kasama niya si Henry sa loob ng ospital, na biglang dumating si Jaime pero pinalabas ni Henry, na alam niyang napahiya si Jaime sa sandaling yan, na ito ang dahilan na pinapatay niya si Henry. Gusto nang patayin ni Divine si Jaime dahil pati mga inosenteng tao ay pinapatay na niya, na kahit wala na silang kalaban-laban. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.